good evening mga mamasis, mga beshes, mga ladies in red, ating matanda at saka bata. Dito naman tayo sa divination talk natin. At una sa lahat, salamat sa mga taong naging way na tuloy-tuloy itong talk natin. Sunod is disclaimer natin na wala pa tayong legal, psychological at therapy service na ginagawa dito. Professional services yan. Okay, so hindi natin gagawin yan, at saka hindi rin advisable sa mga kahit saan na mag ano ka not unless nag video call kayo ng taong may service provider. Next is yung talk natin, inuulit-ulit natin palagi ito para walang misinformation na mangyari. Tandaan nyo, to some extent iniiwasan natin yung misinformation kasi mas malala yung maging outcome niyan kaysa sa yung intentional talaga na mali yung binibigay na information. Okay, isa lang po yung expected na audience natin na makakuha ng point natin. Excuse me. Okay. Isa lang po na mamshi, ibig sabihin may anak, beses, ladies in red, ate matanda at saka bata. Isa lang po. At kung may mga lalaki pala dyan, salamat. Para sa ito po ay para sa mga pang high school lang na level. Pang masa, popular. Kasi yung mga high school is teachable pa naman yan. Makikinig yan susunod. Excuse me. Kasunod sa mga high school, yung mga senior heads, may matataas sa kaalaman, mga independent learner yan. Malamang alam na nila yung sinasabi ko at baka pag bukas pa lang ng bibig ko, alam na nila. So, parang wala rin point na makinig. Okay. At pag ganyan is encourage ko kayo na pumunta kayo sa ibang mga site, group, or mga post. Excuse me. Na may makukuha kayo. At isa pa, yung reason na limited yung audience natin kasi hindi ito nakamonetize. Hindi naman pera yung focus natin. Okay. Pag-share lang ng information. Next connection na naman tayo. Okay. Continue natin sa talk natin. Pero kung gusto nyo palang makinig, thank you. Continue natin sa talk natin. Yung next na center, energy center, is yung spleen at saka pancreas. Kinumbine yan silang dalawa. Yung spleen is lymphatic organ. Alam mo naman yung lymphatics, tigilinis. Medyo sa ilalim siya ng heart. At saka siya yung nagtitrain ng mga cells natin para i-remove yung mga poison sa katawan, infection or mga virus, mga bacteria or naman. Yung next is yung pancreas kasi yung pancreas naman, siya yung nag-regulate ng guardian ng sweetness ng katawan. Okay? Pasensya na kayo kasi kailangan kong mag-follow ng guide. Okay? So, ang ginagawa niya is siya yung tig-regulate ng blood sugar. Okay. Sabi daw nila, mag-ingat ka sa sugar. So, para hindi dumami yung sugar sa katawan mo. Iwasan mong maglagay ng sugar sa pagkain. Oops. May ganun pala yan. So, ganun yan. So, para hindi tayo but actually, ang pancreas para rin makatulong sa digestive system in general, hindi lang sa stomach.
para ma-digest ng proteins, fats, at saka starch. Actually, lahat i-convert niya sa energy in the form of sugar. Okay. Kasi include na rin yung brain natin, kailangan din ng sugar yan. Okay, kasi para siyang first line of energy source. Okay, so kung maubos na yung mga portable na sources is yung protein mo naman, yung pinaka last dyan. Yung isa pala dyan is yung fats mo, pero mahirap i-break down yung fats. Okay, kaya nga pag tumaba ka, medyo matagal-tagal kang pumayat. Okay, ang pinaka dyan is yung yung protein mo, kasi pag sumobra na talaga yung kulang sa katawan mo, except sa kulang kasi exercise at saka baka hindi ka rin kumakain, is yung protein, kasi ang protein sa muscles mo yan. So yung gagawin ng katawan mo is i-break down hanggang sa maging para ka ng skeleton. Okay, so ganun yan. Pag sumobra yung yung kinakain mo na carbohydrates, naging sugar, isustor niya, itatago niya. So kung anong parts ng katawan mo na susceptible, yun yung tataba. Okay, so kaya hindi madali yun, kasi required din yung energy para ma-remove yung fat sa katawan. So ngayon, kaya nga ini-encourage yung fasting. Pero mag-ingat kayo sa fasting, kasi risky din yan pag hindi ang i-suggest ko lang is mag-study kayo tungkol sa intermittent fasting. Tapos ganito yan, although may mga times na hindi mo talaga maiwasan, hindi naman talaga masyado healthy yung kinakain mo. Okay, so wag masyado yung junk talaga. Junk, ayaw mo yung junk na wala ka naman talaga makukuha, nilagyan na yan ng vitamins and minerals. Okay, ang dyan is para mapadali yung ng katawan mo, yung healing process in case may sakit ka. At saka kasi ganito yan, minsan may mga foods na hindi talaga healthy ma-take mo. So kung ma-take mo hindi healthy na foods, is syempre yung iba dyan sobra i-store ng katawan. Pero mas better na lang yan, yung hindi masyado healthy, kaysa sa wala talaga. Kasi wala talaga mangyayari sa katawan mo, wala siyang paghuhugutan ng resource. Yan yung idea. Now, kung gusto mo talagang shape yung katawan mo, syempre kung malaki ka, madaling magpa-shape ng katawan kaysa sa maliit ka. Kasi mag-increase ka pa ng habit mo ng eating kaysa sa malaki ka na. So, ibig sabihin, i-form mo na lang siya. Okay. So, ngayon, mas better na lang siya. Kaya nga, hindi advisable na i-remove mo immediately yung mga undesirable sa katawan mo. Kasi kailangan mong may mga parts siya na gradual yung pag-remove ng undesirable, at saka gradual yung pagpasok mo ng food. Kasi kung hindi healthy yung katawan, hindi rin maka-absorb ng maayos yan. Absorb siya. Hindi niya ma-use ng maayos yung mga resources or food na kinakain mo. Kasi clog up siya. Ibig sabihin yung mga, kung baga sa yung mga yung mga tubes dyan na kung saan dadaan yung yung tubig, in comparison, hindi siya makapasok kasi may mga clogging, ganon yan. So lahat ng katawan natin dapat maka-absorb siya. Yung hindi necessary, i-filter out yan ng katawan, ilalabas niya. So ngayon, kung clog up yung katawan mo, yun yung problema dyan. Kasi kahit anong nutritious ng food mo, hindi rin siya makapasok. So ganon yan. So ang isa dito is ang point dito is tungkol sa energy center ng spleen at saka pancreas, na sinabay sila kasi protector sila ng katawan. Okay, protector ng katawan. So
Gusto ko palang na may mga top 10 na na major illness. Actually epidemic yan sila kasi mataas na yung nila yung likelihood na magkaroon ka ng sakit katulad ng pagbabae ka. Mataas yung likelihood na magkaroon ka ng cancer, may breast, cancer of the uterus or ano man dyan. May mga skin pa nga. Or diabetic ka or hepatitis ka. Alam mo yung ganon. Hindi lang siya ina-announce ng maayos sa or ma-cardiac arrest ka dyan, ma-stroke ka, ma-heart attack. Hindi lang ina-announce masyado pero epidemic proportion yan sila. Mas matindi pa yan sila sa COVID. Kaya lang hindi lang sinasabi. Kaya kung tingnan mo, yung mga kadalasan na mamatay, sabihin sa'yo, ay na yan, na stroke yan. Ay na cardiac arrest siya. Ay na yan, kasi may diabetes yan eh. Or kasi may cancer yan. Kaya nga, siya, matindi na sakit. Matindi siyang klaseng sakit. So, dahil yan sa hindi healthy din na lifestyle natin. Kaya ngayon, may ini-introduce na practice sa medicine yung lifestyle na medicine yata. Na practice. Pero matagal na yan sa foreign countries, sa mga Europe, sa Amerika. Matagal na yan. Kasi ang dyan is hindi lang sa lifestyle mo, kundi sa food intake mo rin. Kasi minsan ang hindi natuturo sa medical practice is yung nutrition. Well, sabi nila is madali lang naman nutrition, kain ka lang ng healthy foods eh. Ang problema, hindi mo alam kung ano talaga yung healthy foods. Based sa mga researchers, mga mamshi, beshes, ladies na red, dati matanda at saka bata, ito yung na-discover ng mga ibang nag-research. Una, yung food mo is related sa place of birth mo. Kung saan ka pinanganak, related doon yung food mo. So, kung malapit ka sa sa dagat, usually ang pinaka-favorable na food sa iyo is galing sa dagat. Kung sa bundok ka, bundok din. At saka may mga particular na food yan na present sa place kasi yun yung kailangan ng katawan mo. Once na ma-transfer ka sa isang place, sabihin natin work ka sa foreign country, kasi malaki yung sweldo doon. Ang dyan is yung food na mag-balance ng katawan mo is hindi always present. Kaya magtaka ka sa iba, bakit ang dami mong pera, ang dami mo ring sakit? Kasi incompatible na yung yung needs ng katawan mo na naka-design sa place na kung saan ka. Kasi sa nutrition din yan ng mother mo. Hindi mo na notice. Tapos yung isa pa dyan is hindi madali mag-combine ng food. Akala nila mag-cook ka lang ng vegetable, okay na. Hindi, may certain combination yung food na pag nagkamali ka, magiging harmful yung effect niya kahit gulay pa yan. Ganon yan. O sabihin natin konting meat lang. May certain na yan. Kaya nga ang cooking, may science talaga siya. Hindi lang sa artistic na aspect niya, yung mga ancient na yung traditional spiritual practice na may talaga yan, may science saka art. Now, usually ang mga food na preparation na imported ibig sabihin galing sa ibang countries, sa atin, may taste good, may pwedeng magustuhan mo, pero dahil hindi yun natural sa'yo, may tendency, kasi may mga alam nga ako dyan na kahit vegetarian sila or regulated yung food nila, sakitin sila. Meron dyan na supposed to be, kung healthy ka, fit yung katawan mo. Ang fit yung katawan, hindi necessary na maraming muscle yung katawan, hindi. May certain na weight at saka height yung katawan, at saka may certain sabihin natin water siya. Alam mo yung hindi ka healthy, flabby ka, mataba ka. Yung iba hindi nila ma-distinguish yung healthy at saka mataba. Yan yung problema. Kasi makikita mo yan sa face. Makikita mo yan sa face ng tao. Yung mataba, pabilog yung shape ng ulo niya. Pataba. Yung face talaga, halos nakadikit sa skeleton yan.
may konting ano siya sa muscles. Yun yung hindi na ano ng iba. Whether ano ka. So kung titingnan mo yung ano, yung iba, kahit na yung mga may, although yung bata, kung titingnan mo siya, medyo pa-round yung face niya kasi dahil sa ano yan, sa fats yan. Sa fats na naka-store pa sa kanya. Pero habang lumalaki yan, mag didikit yung yung skin talaga sa muscle at saka sa buto. Hindi ka naman skeleton, hindi ko sinabing skeleton. Oo, ganon yan. Kaya nga pag nag-take ka ng pag tamang intermittent fasting, babalik sa normal yung katawan mo. Tapos ito, warning to ng mga physicians. Alam mo ng mga physicians to? Yung waistline mo, once na nag-iba yung size ng waistline mo, susceptible ka sa lahat ng klaseng sakit. Baka hindi mo lang alam kasi may mga sakit na once na maka-recover pa yung katawan mo, okay pa. Pero once na humina na siya, dahil chronic, yung mga sakit natin chronic, yung mga epidemic na mga sakit, chronic yan. Ibig sabihin, napakatagal nilang kung sa mga puno pa, o kung sa mga investment pa, matagal siyang mag-mature. Once na mag-mature, napakahirap niyang i-correct. Ganun. So, ganun yung function ng supposed to be ng ng internal organs. Tandaan nyo, once na mag-excess yung so-called nutrition sa katawan mo, katulad yan, beneficial yung tubig, pero pwedeng sumobra yung tubig sa katawan mo. Beneficial yung fats, pero pwedeng sumobra siya. Beneficial yung sugar, hindi table sugar, yung sugar talaga na kino-convert ng katawan. Pag sumobra yan, delikado yung katawan mo. So that is why since ancient times, yung sinasuggest na lifestyle mo is moderation. Tandaan mo lang, waistline mo, ang waistline mo hindi dapat tumaas sa chest mo. Well, parang pinopromote mo yung muscular na body, pero hindi, may talaga, may size talaga yan. Ang minsan yung nakakatuwa kasi sa mga taong hindi nag-undergo na master game at saka mating game, para sa kanila is very dependable yung mga taong malalaki yung katawan at saka yung tiyan. Minsan nakahubad pa nga, malaki yung tiyan. Very dependable, makakaasa ka sa kanila. Yung hindi nila alam ng mga iba dyan, mga mamshi, beshes, ladies in the red, dati mananan sa ignorant yan sila sa sa healthy lifestyle. So, kung ikaw babae, ignorant ka sa healthy lifestyle, yun yung pinili mong klaseng tao, self-sabotage yun. Bakit? Kasi piniprepare mo yung buhay mo sa misery. Kasi maagang mamamatay yan. Kung hindi yan ma-stroke, ma-cardiac arrest, baka diabetic yan, makita mo naman sa paa niya. So ganun yung mga tao minsan. So nakakatuwa kasi yung Cinderella thinking mo, hindi mo iniisip na sa mating game dapat ang long-lived kayo, mahaba yung buhay nyo. Pero since hindi naman siguro na train sa family na dapat masyadong important yung health, gano'n naman talaga. So ang ending niyan is, bakit mo kami iniwan? Why iniwan mo kami? In the first place, bago kayo nagkarelasyon, hindi ka nag-isip, bakit ganyung klaseng tao yung pinili mo? Hindi nag-iisip ng health niya dahil naghahanap ka ng bodyguard at saka bouncer. Para sa iyo, safe ka pag may bodyguard ka at saka bouncer. Ang hindi mo alam, pag na-admit yan sa hospital, baka ikaw pa magtulak ng wheelchair yan. Okay, so ganun yung mga mamshi, besties, ladies in red, ate, matanda at saka bata. So dahil bata yung isip, bata din yung pinili. Kahit anong talino mo,
Pag hindi ka careful sa health mo, maaga kang mamatay. Sayang yung talino mo. Instead na mag-benefit pa yung karamihan, maaga kang mamatay. Okay? Pero okay lang naman kasi yun naman yung gusto mo, di ba? Self-sabotage. Kahit anong galing mo. Okay. So ngayon, sa master game, that's why sa totoo lang, wala kang makitang spiritual master, mentor at saka coach na malaki yung tiyan. Malaki, hindi ka, yung laughing Buddha na sinasabi nila malaking tiyan. Walang nagpa-practice sa spiritual practice malaki yung tiyan. Hindi ka makakita ng ganyan. Wala. Ano lang yan, caricature lang yan sila. Because ang mga spiritual practitioner, spiritual master, mentor, o coach, careful yan sa health nila. Kaya nga, manotice mo minsan yung mga religious leader na dyan na very influential daw, 3 beses na inoperahan sa heart. Ay nako, yan ba yung tinuturo ni Master Christ? Ewan ko lang, hindi ko alam. Pero ang pagkaalam ko sa mga spiritual literatures o religious literatures, health masyadong importante. Kaya nga immortality yung tinuturo. Okay. So anyway, so balik tayo. Pag na mag-function yung pancreas at saka yung spleen, ang effect niya is codependency. So yung codependency, ibig sabihin may violence, traumatic experience, ibig sabihin ng trauma. Alam mo yung para kang minulto. O para kang na nervous breakdown. Parang gano'n yung codependency. So ngayon, gano'n yung mangyari. So yung ibang tao, hindi nila ma-distinguish yung healthy relationship at saka codependency. Addiction, matindi yan. Okay. So hindi nila ma-distinguish. So kahit anong talino ng isang tao, ikaw mamshi, kahit anong talino mo, pag gano'n yung klaseng relationship yung pinasok mo, ibig sabihin, memorizing lang yung alam mo kasi wala kang insight. Yung totoong fruit ng learning mo is may insight ka sa sarili mo at saka sa ibang tao. Yun yung problema minsan yan. Wala kang insight. Hindi ko sinabing wala kang insight. Ibig sabihin, pag ganun yung mentality mo, walang insight yun. Okay? So, ano yung mature na effect ng ng pancreas at saka spleen is empathy. Ganon yan. So, yung mga taong very developed yung empathy nila, yung energy center nilang pancreas at saka spleen, yun, very lumalabas talaga energy. Grabe yung empathy nila sa ibang tao. Kaya nga minsan yung iba, actually manotice mo yan, kahit kinakausap mo, parang hindi ka nag-i-exist sa kanila kasi sila yung mga may sakit sa energy center ng pancreas at saka spleen. Ang empathy nila 10% lang yung gumagana, yung 90% hindi gumagana yan. Ganon yan. Kasi alam mo yung baka hindi mo rin alam, lahat naman tayo may tendency tayo na mag-connect. Kasi biological urge mag-connect. Yung mga tao, yung ibang mga tao, yung mga faulty yung energy center nila, may way sila na automatic mag-disconnect. In fact, may tendency minsan sila na pag kahit na kinakausap mo, parang hindi ka nila naririnig, nagba-black out. Wala naman sira yung tenga nila. Siguro malinis naman yun, no? Okay. So, ganun yun nangyayari. Very common yun. Manotice mo yan minsan sa mga kahit na sa mga kikilala mo. Kasi faulty yung energy center nila. So, ang empathy is akala mo, sana hindi mo akalain. Akala mo yung pag may lumalapit sa isang tao, nonsense agad. Pero dahil traumatized ka kasi, so yung nakikita mo sa ibang tao is nonsense. Ang hindi mo nakikita is
Sa medical psychology, ano yun, at saka sa or sa psychiatric practice, may need yung isang tao for connection. Pero ikaw pilit mong dinidisconnect. So actually hindi siya yung may problema, ikaw yung nagdi-disconnect. Okay, kahit ano pang yan, kaya nga sa social work, kahit na criminal pa yung level ng situation, hindi siya agad dinidisconnect kasi may may healing may healing contribution yun. Ang lang is ang yung kung paano ka magkipag-relate, ganon yun. So kung titingnan mo yung life ng mga serial killers at saka murderers, may traumatized na aspect yung life nila. Kaya nga kung hindi sa mga naging victim nila, malamang siguro nag-suicide na yung mga ganong klaseng tao. Kaya nga grabe din yung minsan makakalungkot yung situation na ng mga naging victim kasi hindi sila, baka siguro dependent sila kasi members ng family, pero yung iba is dahil hindi sila na, alam mo yung example, parang ganito yan, sa isang family may bulag, may bingi, may pipi, may walang kamay, may walang paa, alam mo yung ganon. So gusto nilang tulungan yung bawat isa pero may shortcoming. So lahat sila nangangailangan ng empathy. Tandaan mo, Ma'am Beses, ladies na red, ate, matanda at saka bata, pag hindi ka maka-experience ng empathy or nagnanumb ka, alam mo yung may suffering tapos hindi ka nakakaramdam, alam mo yung nagko-connect yung ibang tao sa'yo tapos parang hindi ka makakonect ng maayos, may issue ka sa empathy. Hindi compassion, empathy, hindi ka makakonect ng maayos because nakatago sa subconscious mo na very deep, na traumatize ka, kaya nga hindi siya maka-surface out ng maayos. Mabuti pa nga yung sumisigaw, nagagalit kasi nag-attempt siya na mag-surface out yung totoong self niya. Yung iba dyan wala talaga, para silang mga cold as ice, sabi nila. Walang pake, pero actually may empathy issues yan sila. Hindi yan walang pake, hindi ka pwedeng maging walang pake kasi biological drive yan, hindi pwede unless na medyo may ang wiring sa utak mo may problema ka. Okay, ganon yan. Pwedeng sabihin sa inyo ng isang tao wala ka siyang pake, pero actually yung biology natin nagre-respond actually yan. Pretend ka. Okay. Nagpa-plastic ka naman, makamatunaw ka. So ganun yan. So yung codependency, yung outcome, yung mature na expression niya is empathy. May mga taong ganun. Ito actually nag-attempt sila, nagtatry sila. Yung iba dyan nagpapakita na kunwari responsive sila, kunwari is may empathy sila, kunwari is na feel nila yung iba, feel, pero hindi, kasi iba yung manner of yung iba mag-respond yung empathetic na tao, iba mo talaga. Ito gawin yung experiment. Friend mo sa Facebook, try mo i-message. Minsan isang taon hindi kanya sasagutin kasi may may issue yan siya, hindi siya maka-handle ng issue niya. Maybe naalala niya yung trauma niya dahil sa'yo, maybe the way ka magsalita is naalala niya yung dinaanan niya na hindi niya pa na-resolve. Pero okay lang, gano'n naman talaga yung buhay. Pray for all naman. You are free kasi ang freedom daw is nakalagay sa batas. Okay.
Sa totoo lang, yung laws ng universe natin, yung physical world, physics at saka mathematics, kasama na yung biology at saka chemistry, hindi law. Ha? Pwedeng successful ka sa law, pero sa hard sciences hindi ka successful, magkaroon ka ng nervous breakdown later on. Ganon yan. Ha? Mag-weaken yung internal organs mo kasi yung spiritual energies mo namatay, yung light sa self mo namatay, manghihina ngayon yung internal organs mo. Kasi doon siya kumukuha ng energy niya. Okay, baka sabihin nyo, ha, eto may trivia, ha? May mga taong maliit yung content ng brain nila, hindi yung maliit yung brain nila, hindi masyado na form yung brain nila, pero same pa rin sila mag-isip sa katulad ng mga taong buo yung brain nila. Okay, ang point dyan is hindi dependent siya sa physical, pero mas better kung complete ang physical niya kasi magkaroon siya ng full expression. Okay, so yung kwento yung ano natin ngayon is hindi natin masyado habaan. Kasi about ano na naman to. Alam niyo naman siguro yung codependency, mag-search na lang kayo online. Okay, yung empathy isa yan yun yung actually yung foundation ng resiliency ng isang tao. Pag sinabi mong resilient yung isang tao, mataas yung empathy nun. Grabe. May mga personality profile na grabe yung empathy nila. In fact, may mga test nga yan yung ibang mga psychologist natin na malalaman mo kung may empathy, mataas yung empathy ng isang tao. Immediate na test, malalaman mo talaga. Yung nakikita mo siya. Kasi sa maraming tao, gawin mo yung test na yan, nakikita mo sinong pinaka-empathetic na tao. Kasi sa response nila makita mo ulit. May mga taong ganun. So, okay lang. Diyan mo kaya nga anong tawag dyan? Wolf in a sheep's clothing. Ibig sabihin, traumatized pa sila. So, pinipilit nilang ilabas yung pagiging sheep nila. Pero wolf pa sila. May mga ganun. Ang dami ako na-meet na ganun. Pero yung ginagawa ko lang naman, okay lang. Kasi gusto niya naman gawin yan Pero ako, alam ko na grabe yung pinagdaanan niya. Kasi the way ako mag-talk sa kanya, the way siya mag-respond, nakikita agad yung ano niya. Kasi hindi ganun. Yung mga empathetic na tao, hindi ganun hindi ganun sila mag-speak. Kahit na yung mga authors sa books, the way sila magsulat ng nila, ng libro, maano mo talaga na kasi katulad ng author ng book na to, pag the way siya mag-present, na agad na tinatouch niya yung soul mo, mararamdaman mo talaga. May mga tao kaya nga yung mga ibang tao, akala nila dahil pumuti yung buhok nila, tumanda na sila. Naintindihan nila yung mundo. Hindi. Yung first na quest mo is courage. Courage na patayin yung wolf sa buhay mo para ma-develop mo yung pagiging sheep mo. Yung iba hindi pa na-develop. Yung empathy nila. Minsan yung pinaparot natin yung compassion, yung understanding. Wala yun. Magic words lang yun. Totoo ka talagang develop. Yung empathy mo mataas. Kasi sa worst na crimes, katulad sa mga example sa Nuremberg trials, yung tinitingnan doon is yung empathy ng isang tao. Yun yung mag-distinguish ng mature at saka yung immature. Hindi sa physical, yung empathy niya. May mga taong ganun, yung napakagaling nilang may tawag dito sa psychology, nakalimutan ko. Yung parang may wall sila agad, napakagaling nila.
Kasi gusto nilang proteksyonan yung self nila, and they justify it as boundary. Hindi yun boundary. Hindi yun boundary. Rejection mo yun. Hindi yun. Hindi nila ma-distinguish yung fear. Kaya nga iniiwasan nila yung tao o kina-cancel out nila. Hindi yun na makita. Pero anyway, sige, gano'n naman talaga. Free for all naman to. So anyway, gano'n yan yung energy ng pancreas at saka ng spleen. Is para refine yung empathy mo. Kaya nga minsan may mga stories sa anecdotes or chismis sa mga spiritual literatures na grabe yung response ng mga kahit ng animal world sa mga taong grabe yung empathy nila. Nagre-respond. Kaya nga yung ang tawag sa kanila is mga crystal children, star child, mga indigo children, kasi yung world, yung physical world na naniniwala tayong inert or walang buhay, nagre-respond sa kanila. Sobrang taas ng empathy nila. Okay. So anyway, I hope sa may napulot kayo mga Mamshi versus Ladies na Red, ate matanda at saka bata. Okay. So thank you sa time nyo. Sana nasa mabuti lang tayo. At i-continue natin ito pag may time may time pa tayo sa susunod na natin to. Thank you.